Ang current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue ay may ibinunyag sa kanyang matinding revelasyon. Dito na nagkakagulo ang mga boxing fans dahil may malaking tsansa o pag-asa talagang makarap niya ang mortal na kalaban niya na matagal nang naghahamon ang angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Dahilan kung bakit may pag-asa pang may sa katuparan ang salpukan ng Quadualas at ng Namouncer. Alamin. Gervonta Tank Davis, muntika na nasapak ni Frank Martin sa kanyang ginawang panginis. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Bakit nga ba masasabi na itong si Casimero ay may pag-asa pa na makaharap itong si Inoue? Dito pa lang ay lilinawin ko na may pag-asa pang makaharap. Hindi ko po sinasabing kasalo na at talagang sila na ang magkakaharap. Pero bakit nga ba may malaking tsansa na mangyari ito? Well, kakwento. Ito po ang ating pagbabatayan na news article mula sa The Mainichi Japan's National Daily. Since 1922 pa ito na nagbabahagi ng mga legit na mga impormasyon at ito ang kanilang headline. Boxing, Fighter of the Year Naoya Inoue wants to fight in US again. Klarong-klaro dito mga kakwento na sinabing itong si Inoue ay gustong lumaban muli sa United States. Sinabi ni Inoue na ramdam niya sa ngayon ang kanyang pagiging pagkakakilanlan o sasabihin na lang natin na ang kanyang kasikatan ay mas lalo pa itong kuminang dahil marami ng mga taong kumikilala sa kanya. Kaya ang sabi ni Inoue na gusto na niya na magkaroon siya muli ng laban sa Amerika. Ipinahayag ito ni Inoue kakwento pagdating niya mula sa New York nung nasa Haneda Airport pa siya sa Tokyo, Japan. Ang 31 anyos ay mula ito sa award ceremony sa New York pagkatapos na natanggap niya ang Sugar Ray Robinson Award mula sa Boxing Writers Association of America's Fighter of the Year for 2023. Kung ating matatandaan, itong si Inoue ay huling lumaban sa Amerika noong June 2021 pa kontra yan sa ating kaubayan na si Michael Dasmariñas na tinapos ni Inoue sa round 3 lamang at ginanap ito sa Las Vegas. At ito na ang pahayag ni Inoue na tila ba sinindihan niya ang liwanag ang madilim na kapalarang makaharap niya ang angas ng Pinas dahil sinabi ni Inoue ang kanyang mga plano sa hinaharap na mananatili muna siya ng medyo matagal-tagal pa sa Super Bantamweight Division. Ibig sabihin, hindi nga ito si Inoue akyat kagad sa Featherweight Division at hambalusin niya muna at wawlisin ang mga boksingero sa Super Bantamweight Division. At ayon nga kay Inoue, ang nasa imahinasyon niya ngayon ay lalaban pa ng 4 hanggang 5 mga laban sa Super Bantamweight at sinabi ni Inoue dito na mananatili siya sa Super Bantamweight Division hanggang sa susunod na taon. Kaya base sa pahayag ni Inoue dito kakwento, kung talagang tutuhanin ni Inoue na 5 malaban muna bago sumakyat sa Featherweight Division, ang posibleng makakalaban niya ng mga top contenders sa Super Bantamweight ay sina Marlon Tapales at Luis Nery. Pero syempre, parang malabo ng papatok pa ito sa mga tao. Mangyari man para sa mandatory fight, pero parang hindi na ito gaano ka-exciting sa unang laban nila kung sakaling may kasa ang rematch nila kay Inoue. Dahil syempre, wasak itong si Nery at pinagapang din itong si Tapales ni Inoue. Ito na lang ang mas matunog pa na mga natitira ng mga assassin sa Super Bantamweight Division na sina Morojun Akhmadalib, Sam Goodman, Alan Picasso Romero, TJ Duhaney. Isali na rin natin kakwento si Carl James Martin. Malay nyo diba baka maging trip ng Team Inoue ito. At syempre, may maganda rin naman na kartada ang Wonderboy ng Pinas. Dapat pagandaan lang talaga dapat ni Wonderboy ang laban. Pero may chance talaga na mapili din ito dahil 45 fights pa sa Super Bantamweight ang gusto ni Inoue. At ito na ang mas matunog sa lahat ng mga Super Bantamweight assassins, ang angas ng Pinas sa si John Riel Casimero. Kaya hindi lang good news kay Casimero ang mga pinagsasabi ni Inoue. Dahil syempre, good news nito sa iba nating mga kababayan tulad nila ni Tapales at ni Martin. Hindi man natin masisiguro na mapipili ng Team Inoue na Casimero, Martin o di kay si Tapales. Pero ang malaga ay may malaking tsansa talaga na baka isa sila sa mapipili ng Team Naoya. Kaya sa mga assassins na nabanggit ni Mr. Kwento, sige nga comment nyo naman sa baba. Sino ang gusto nyo makasayaw ng halimaw sa loob ng lona na sobra naman ngayong uhaw? Mga kwento, umarangkada na naman ang estilo ni Davis na sobrang makulit sa harapan. Frank Martin, muntik na tuloy siyang bigyan. Yun bang nambubuli ka tapos nang pinalagaan biglang alis at pagtatawanan ang nainis sa kalaban? Pero ganun pa man, ang resulta ng laban hindi nakabatay sa angas ng mga boksingero sa harapan. Dahil ang lahat ay magkakalaman na pagdating sa ibabaw ng lona sa kanilang salpukan. Sige nga, comment mo naman sa baba, Frank Martin ka ba o di kay Tank Davis ka?
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Mark, kakakwentong Mark Lester, kakakwentong Ramil Panapan, at kakakwentong nanunod ngayong shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.